Vamos
Najay ba ba kamarin? Masama ito. Edit mo pa.
Lalabas naman. Hindi naman siya. Ulit na nga yung mouse. Di ba may problema? Oo. Kunin ko yung isa sa... Siguro na mo. So parang mahirap. Ganun. Kaya, Hindi mo kasi pala yung problema. nag-ghost siya. Kasi yun. Dapat yung inuulit din sa ano yun. Diyan na sa kanto niya. Sa ano? Pero ngayon wala. Diyan? Tinagdag ba? Hindi, alam mo siya doon. Sinabi na trade ka niya. Tinagdag ba? Hindi kasi hindi pa kada isa lang siya ng Mga ako. hindi nyo nga natin sa Lula. oo. Kasi yung iba late na pangalan. So hindi na nila na Dati mo bago siya, dati nga sa announcement siya ilagay. hindi. Hindi maingat yung dapat. Ay, mali pala. English pala. Ay, may.
Sabaya Espiritu Santo, sa simulanan pinagpapagawa ng Panginoon, tumitan ng bawat sa amin. Ikaw ay Jesus ang aking sa amin. Ikaw ay Jesus ang aking Kristo kaawaan. Ikaw ay Jesus ang aming Panginoon kaawaan. Kaawaan namin ang ng Diyos at ang pagbabayan ng Diyos. Mabalangin makapangyarihan na naman hindi natin manaan na siya na gusto. Ano ba ang sa tao para sa sarili? Pag-iwalang sila sa iyo at sa kanya kasama na isip sa pagbasa ng daan ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos, magpahayag ka sa tingin ng isasabi ko, bayan mo, ibukas mo ang iyong hilingan. Ito ang ako at sulit sa iyong bahala.
Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pag ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sayo ay matakot. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa sirenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahanda sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Pagkabuhay ako't buhay, nabubuhay na sino mang ako'y pinananaligan, ay di mapapanaigan ng kamatayan kailanman.
Sumainyo ang Panginoon, ang mabuting balita ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, nagpasabi kay Jesus ang mga kapatid na babae ni Lazaro, Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit. Ngunit nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ng Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayon may pinaraan pa niya ang 2 araw matapos mabalita ang may sakit si Lazaro bago sinabi sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Nang marinig ni Maria na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalaman kong kayo kahit ngayoy ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Paniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo, kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Si Jesus ay napahimutok, saan ninyo siya inilibing? Tanong niya. Sumagot sila, Panginoon, hali kayo at tingnan ninyo. Tumangis si Jesus, kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan, na kapag padilat ng bulag ang taong ito, bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. Ito'y yungib na natatakpan ng isang bato. Alisin niyo ang bato, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon, 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin, makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos? At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinidinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro. Napupuluputan ng kayong panlibing ang kanyang kamay at paa at nababalot ng panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalaya. Marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat at nagpapasalamat tayo sa Diyos na tinipon tayo sa ating pagdiriwang ng banal na misa ngayong umaga. Ngayon po ang huling linggo bago po ang Semana Santa. No? Next Sunday po ay linggo na ng Palaspas at linggo ng ating pagninilay sa pagpapakasakit ni Jesus. At ang tema ng ating mga pagbasa ngayong linggo ay tungkol sa kamatayan at buhay. Kapag ang pinag-uusapan ay tungkol sa kamatayan, komportable ba tayong pag-usapan ito?
O baka yung iba ay natatakot pag-usapan ito. Ano ang sinasabi ng ating mga pagbasa ngayon tungkol sa kamatayan at buhay, lalo na ngayong panahon ng Kwaresma? 3 puntos para sa ating pagninilay. Una, para sa ating mga Katoliko, ang kamatayan ay hindi katapusan ng buhay, kundi pagtawid sa buhay na walang hanggan. Death is not the end of life. It is our transition to life with God. Kaya siguro yung iba, ang tingin sa kamatayan ay isang nakakatakot na bagay dahil para sa kanila kapag namatay na, tapos na ang buhay. Pero sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, ang sinumang naniniwala sa akin, even if he or she dies, will continue to live. Kahit mamatay ang taong maniwala sa akin, patuloy pa rin siyang mabubuhay. At ito ang turo ng simbahan na ang kamatayan ay hindi katapusan ng buhay. May buhay sa kabila. Noong binuhay ni Jesus si Lazaro mula sa kanyang pagkamatay, tao pa rin si Lazaro. Mamamatay pa rin siya tulad natin. Pero dahil nabigyan siya ng pangalawang pagkakataong mabuhay, siguro na-realize ni Lazaro, kailangan ko ng pagbutihin. Gagamitin ko na ang buhay na ipinagkaloob sa akin ng Diyos para magampanan ang misyong ipinagkaloob niya sa akin. Maganda po yung pananaw sa buhay na gamitin natin yung buhay na pinagkaloob sa atin para gampanin ang misyon ng Panginoon para sa atin. Kaya sa tuwing nagdiriwang tayo ng birthday o kaarawan, no, bahagi niyan ay yung pagdiriwang, celebration of life. Maging bahagi din nawa yung pagninilay natin, what is my mission in life? At nawa ay pagsumikapan nating gamitin ang buhay natin na gampanin ang misyong ipinagkaloob ng Diyos sa atin bilang pagkahanda sa buhay na walang hanggan. Ito po ang paalala sa atin ngayong panahon ng Kwaresma. Ang buhay ay handog na galing sa Diyos. Pahalagahan natin, gamitin natin upang magampanan ang misyong ibinigay ng Diyos sa atin. Pangalawa, nais ng Diyos na makabangon tayo sa ating pagkakasala. The Lord desires that we resurrect from our sinfulness. Meron pong tinatawag na physical death, no? Yung pagkamatay ng ating katawan. Meron ding spiritual death, no? Yung pagkamatay ng ating buhay ugnayan sa Diyos. At paano nangyayari iyan? Kapag tayo ay tumalikod sa Diyos at namuhay ng taliwas, no, sa utos ng Panginoon. Living a life of sin somehow causes spiritual death in us. Narinig natin sa unang pagbasa, yung mga Israelita, sila ay nasa Babylonia. No? Sinakop yung kanilang sariling lupa, yung kanilang sariling bahay, pinalayas sila, naging alipin sila sa Babylonia, isang malayong lugar, no, sa Israel, no? At bakit nangyari iyon sa kanila? Dahil tumalikod sila sa Diyos. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan, hindi sumunod sa mga utos ng Diyos. At dahil sila ay namuhay, nagpakasasa sa kasalanan, nagkaroon ng pagkamatay ang kanilang ugnayan sa Diyos. That is a kind of spiritual death. Pero may sinabi si Ezekiel sa unang pagbasa, sabi niya, darating ang araw, babalik kayo sa lupang ibinigay ng Diyos sa inyo at ibibigay ng Diyos ang bagong espiritu na gagabay sa inyo para hindi na sila bumalik
doon sa nakagawian no, na pagtalikod sa Diyos, gagawa ang Diyos ng paraan na merong magiging gabay nila. At sila ay makakabalik sa lupang ibinigay ng Diyos sa kanila. Ito po ang imbitasyon sa atin ngayong panahon ng Kwaresma, na makabangon tayo sa ating pagkakasala, makabangon tayo sa ating pagtalikod sa Diyos, at magsumikap maging tapat sa Kanya. At hopefully itong panahon ng Kwaresma ay naging daan para magsumikap tayong maging tapat sa Diyos, magsisi sa ating kasalanan, bumangon sa ating pagkakasala, sa ating pagkakamali, at maging tapat sa Panginoon. At paano natin maipagpapatuloy iyon? Hindi lang ngayong panahon ng Kwaresma, kundi habang tayo'y nabubuhay. Ito ang aking panghuling punto. Through the help and guidance of the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu ang gagabay sa atin. Ito ang binigyang diin ni San Pablo sa ikalawang pagbasa. Sabi ni San Pablo, ang banal na Espiritu ay taliwas sa espiritu ng kamunduhan. Ang banal na Espiritu, gagabayan tayo sa kung ano ang tama at mabuti. Kaya talikuran na natin ang makagawang masama. Bumangon tayo sa ating pagkakasala, magsimulang muli, at sa tulong ng paggabay ng banal na Espiritu ay magsumikap na maging tapat sa Panginoon. At ito rin ang layunin ng ating Kwaresma. Nawa itong 40 araw ng paghahanda ng Kwaresma ay magkaroon ng bunga ng pagpapanibago, spiritual renewal in our lives. Nawa ay maging bukas tayo sa paggabay ng banal na Espiritu upang tayo ay hindi maligaw ng landas at tayo ay mapalapit sa Panginoon. Kaya let this be our prayer ngayong araw ng linggo sa misang ito. Maging bukas tayo sa paggabay ng banal na Espiritu sa ating buhay. Nawa ay bumangon tayo sa ating pagkakasala, maging tapat sa Diyos. Gamitin natin ang ating buhay na gampanin ang misyong ipinagkaloob ng Diyos sa atin bilang paghahanda natin sa buhay na walang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, pinaaalala ngayon sa atin ng Panginoon na tanging sa Kanya lamang natin matatagpuan ang ating muling pagkabuhay. Patuloy tayong umasa at manampalataya sa pangako ng tapat nating Ama. Ang tugon natin, O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Panatilihin mong tapat sa pangako mong muling pagkabuhay, kaming iyong mga mananampalataya. Manalangin tayo. Itulot mo na ang lahat na mga naglilingkod sa pamahalaan ay kumapit sa pangako mong muling pagkabuhay upang ang kanilang paglilingkod ay maging mabunga at puno ng pag-ibig. Manalangin tayo.
Pukawin mo ang aming mga puso tungo sa pagsisisi at pagpapatawad habang kami papalapit sa mga mahal na araw na aming pag-alala si misteryo ng Paskwal ng iyong anak. Manalangin tayo. Itinataas din namin ngayon sa iyo ang mga kapatid naming naghihikahos, mga indigenous people, at iba pang menorya sa aming lipunan. Manalangin tayo. Pagkalooban mo ng muling pagkabuhay ang mga mahal naming yumao sa iyong itinakdang panahon. Manalangin tayo. Para sa mga pamahalaan at kanilang mga pinuno, lalo't higit sa mga bansang nasa gitna ng digmaan sa gitnang silangan, upang kanilang wakasan na ang armadong sagupaan, alang-alang sa mga taong nagiging biktima ng karahasan, at bigyang solusyon ang kanilang alitan ng may paggalang sa karapatan ng bawat isa, nang sa gayon ay maabot ang tunay na kapayapaan. Manalangin tayo. Para sa lahat ng mga taong naging biktima at patuloy na naghihikahos, gawa ng digmaan at armadong karahasan, upang sila ay makatagpo ng agarang tulong mula sa mga bansang may kakayahang magbigay suporta sa kanilang malagim na kinalalagyan. Manalangin tayo. Para sa mga migranteng Pilipino at iba't ibang lahi sa gitnang silangan at kanilang mga mag-anak, upang sila ay kumapit sa pag-asa sa Diyos at magtiwalang sila'y makakauwing ligtas at matiwasay sa kanilang mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama naming mapagpala, pagkalooban mo kami ng bagong buhay sa pamamagitan ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristong iyong anak at aming manunubos. Amen.
Manalangin kayo upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Ama naming lumika, kami dumadalangin ang mga pinapagsaloob mo ng mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan sa ipinagdiriwang ng paghahain ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Siya'y di naiiba sa amin, kaya't siya'y nagdalamhati rin sa pagpanaw ni Lazaro ang kaibigang Giliw. Siya'y di naiiba sa iyo, kaya't taglayang kapangyarihan mo, kanyang binuhay ang kaibigang Yumao. Sa kanyang pakikiramay sa sangkatauhan, kami kanyang pinakikisamahan upang maipagdiwang ang mga pahiwati ng iyong pagmamahal na sa amay bumubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa, ni Jesse na aming Obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay nang may pag-asang sila'y muling nabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyhin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos ni San Jose ng kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol, ni San Isidro at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang arong papahayag ng tagapagligtas naming Sesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Peace with you. Narito si Jesus ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Sa
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat at sabay-sabay nating dasalin ang Oratio Imperata para sa kapayapaan. Diyos na aming Ama sa langit,
Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbaba lumalapit kami sa iyo sa panahong ito na tumitinding tensyon ng politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan. Gayon din ang mga dahil sa kapagagawa ng tao na dumakok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkakatiwalaang gumawa ng mapapasya para sa aming bansa. Buong puso namin pinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming takot at hinala ay nadumisan ng aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kami mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala ng inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na iyong anak na nabubuhay at nagahari kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos mapagsawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan. San Miguel Arcangel, San Jose, San Francisco ng Assisi, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Isidro Labrador. Magsiupo po ang lahat para sa ilang mga paalala. There will be ang Kumpisalang Bayan on March 26, 2026, Thursday at 7 p.m. We invite everyone to the Parish Station of the Cross here in our church on Friday, March 27, after the 6:30 evening Mass. March 29 is Palm Sunday. First blessing of palms will be at the Barangay Almansa 1 Covered Court at 7 in the morning, followed by a procession to the church and Holy Mass at 7:30. Blessings of palms will be at the start of each Mass. The parish will hold a pabasa on March 31, Holy Tuesday, from 4 in the morning to 6 in the evening. The Commission and the Family invites all residents of Almansa 1 to a free kasalan sa simbahan on May 12, 2026. Registration is until March 31, 2026. Please check the tarpaulin posted outside for more details. April 2 is Holy Thursday. Christmas at St. Andrew Cathedral is at 7 in the morning. The evening Mass of the Lord's Supper will be at 6 in the evening. After the Mass, the parish church will be open until 12 midnight for those who want to visit and pray. April 3 is Good Friday, a day of fasting and abstinence. The parish will hold its community station of the cross at 5 in the morning with assembly here in the parish church at 4:30. 7 last words at 12 noon, recitation of the Divine Mercy Chaplet at 2:30, and veneration of the cross at 3 in the afternoon. Procession of the Santo Entierro
and Mater Dolorosa follows. Easter Vigil will be on April 4 at 8 in the evening. To those coming, please wear white blouse or t-shirt and bring candles with drip holder. Easter Salubong will be on April 5. Mama Mary will come from St. Mary, while the risen Lord will be come from Urbanville. Salubong will be in front of Barangay Almansa Uno Hall at 5 in the morning, followed by the Holy Mass at 6. Ating pasalamatan ang ating Mass offers ngayong araw mula sa Lasso Court. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa